Yan ang title ng awitin nito para sa lahat ng mga tao na naghahanap ng pag-ibig. Ang pag-ibig hindi parang cellphone. Pag naluma, papalitan. Ang pag-ibig hindi parang damit. Pag may bagong puso, papalitan. Kung sabihin kong mahal kita, yan ay totoo, sinta. Huwag na huwag kang magdubida, hindi kita binubola. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na ika'y pumangit, hindi kita ipagpapalit. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na ika'y makalbo, hindi ako magbabago. Tatabaw. Ang pag-ibig hindi parang pagkain. Pag pinagsawaan, pamimigay na lang. Ang pag-ibig hindi parang pusa. Kapag maingay, ililigaw na lang. Kung sabihin kong mahal kita, yan ay totoo, sinta. Huwag na huwag kang magdubida, hindi kita binubola. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na ika'y tumaba, hindi ako mangangaliwa. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na magka-wrinkles ka, ikikiss pa rin kita. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit nagpapakin ka, iintindihin kita. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na may kasalanan ka, iiyak ako pero papatawarin kita. Tataba-da-bam-ba-dam, tataba-da-bam-ba-dam, tataba-da-bam, tapa-da-tapa-da-ba-da-bam. Oh, tataba-da-bam-ba-dam, tataba-da-bam-ba-da-day.
great, Yang. Hey! Ang Thank you! ganda naman, oh. Thank you very Ikaw ang much. sumulat mo? Yes, yes, yes. Ganda, ang ganda ng Yes. song, no? Very, very catchy. Thank you. Upo tayo. Sige, upo tayo. Ayan. Yeah, of course, we're still here at Sessions on 26th Street, and that was a song entitled Pag-ibig. No? Pag-ibig. Yun, lumabas na ba yung album? The song, hindi pa po siya nalalagay sa Okay. isang album. Nirelease ko po to independently sa YouTube lang, and I'm really happy po na after 3 weeks, it hit 1 million views. And yun, sobrang maraming salamat po sa lahat na nag-views ng video. In 3 weeks, nag-1 million Wow, views in po. 3 weeks time, 1 million views. Opo. Sobrang cool. Talagang- Parang palagay ko rin po, siguro din po yung nag-cross na message. Parang sa mga tao din po ngayon, parang ang dami rin po talaga naghahanap ng true meaning ng love. And yung love is patient, love is kind, does not envy, does not boast. Actually, ginawa ko po yung kantang to, nung lumabas po yung divorce bill. So, yun po, bigla na parang, kalungkot naman, wala na yung mga vows ng mga kasal. So sad. Tapos yun po, makagawa ko ng song. So, yun ang nag-inspire sa iyo Yeah. para isulat yun. Oo nga naman. Dapat love should be here to stay. Yes! Tama. Okay. Yan, kanina, we were talking about the show that made you and Bugoy truly big stars, no? At mula noong maliit ka ba, talaga may bala ka na ba lumabas sa TV since you were a kid? Meron ka bang plano na gano'n na magiging artista ako? I guess, mas more of pangarap po talaga. Kasi po, nung bata po ako, hindi ko po talaga nakikita yung sarili ko na papasok sa normal na trabaho. Hindi naman po sa masama yung tingin ko sa normal na trabaho na nasa... 9 to 5. Na nagko-computer 9 to 5 or naging nurse. Hindi ko lang po talaga nakita yung sarili ko. Ang nakikita ko po sa sarili ko nung bata ako, parang umaakyat po ako ng table dun sa kusina namin. Tapos kumakanta ako. Tapos binibigyan po ako ng tatay ko ng 5 piso. Malaki na po 5 piso noon. Pag binigyan ka, baka kabili ka na po dalawang ice cream. Ayun lang, nagkaroon po ako ng sakit sa throat kasi kakakanta ko ng ice cream. So nagkasakit po ako. Natigil akong kumanta. 9 years old na po ako nung sunod akong kumanta ulit. Tapos nagdire-diretso na po. Okay. So, kailan yung unang composition? Kailan ka unang sumulat ng song? 9 years old din po ako nung unang sumulat ako ng kanta. Pero hindi ko na po matandaan yung song. Basta po yung laman ng kanta, parang in-explain sa tatay ko na in love na ako. Parang sasabi tatay ko, naku, hindi pa yan pag-ibig, crush lang yan, ganyan. Nung tayo na yun, may crush ako mukha ni Carlo Aquino. Tiga kabilang road ng ng bahay namin. Kaya sabi ko, hindi. Yung parang yung kontento kanta, sinasabi ko sa ate ko na, alam ko na umibig, akala mo lang hindi. Parang gano'n. Pero tama naman pala siya. Hindi naman pala. Yung instrumento mo during that time, gitara na talaga? Gitara po talaga. Gitara po yun ng kapitbahay namin na hinihiram ko lang kasi hindi niya ginagamit. Pero po yun, natigil nga po. So, 14 na po ako. Sino nagturo sa'yo ng gitara? Yung tatay ko po. Pero hindi siya marunong mag-gitara. Okay. Paano siya nagturo? Kasi po librarian siya. So may mga libro sa opisina niya na hinihiram niya. Tapos binabasa niya, tapos sinasabi niya sa akin, Nak, ganito daw. O ganito daw yung form ng kamay. Ganyan. So siya nagturo po sa akin, pero hindi siya marunong. Siya rin ang nag-influensya sa'yo para magkaroon ka ng kilig sa music. Oo, rakista po yung tatay ko dati nung Okay. bata siya. Led Zeppelin, Pink Floyd. Yung may mga gusto ng tatay ko. Tapos, natuwa ako kasi hindi niya sinabi sa amin yun. Till nung 14 years old ako, may nakita akong mga cassette tape niya. Pinlay namin ng New Year, boom, ang ingay. Sa wow, anong klaseng music to? So, parang, wow, gusto ko rin ganito. So, marangista ka pala. Kasi yung tatay ko sobrang formal na ngayon eh. So, wala ng trace. Pero nung tinignan yung mga pictures niya dati, kaya pala ganun yung buhok niya, long hair. Tapos may hikaw pa yung tatay ko noon. So, yun. So, talaga yung Rock pa lang, music. Pero nanay ko po, frustrated singer din. Dapat po magja-Japan siya before. Di po ba nauso yung mga Japan pagpa-perform? Ayun lang, nakilala niya yung tatay ko, di na siya nakaalis. Okay. Andiyan ka naman, pinanganak ka naman. Andito na ako! Okay, so shortly after winning the contest, Yang, you started ba recording your debut under Star Records? Yes, ano po yun? After ko manalo, that was 2006. 2006 ng December, ginawa po namin yung album ng 2 weeks lang para i-release ng second week ng January.
2 weeks, tinapos namin yung album. Sobra grabe po yun. Na-shock, culture shock po ako. Na parang, wow, ganun pala yun. Makapaglabas ka pala ng album in 2 In weeks. 2 weeks, oo. Pero, wow, kasi kailangan daw po. Ilan doon ang composition mo? Ilan doon ang tinulat? I think 50% po yata or more. Masaya naman po ako na kahit papaano, pinababayaan po ako ng management namin na maglagay ng sarili kong mga composition sa album. So, yun, first album. I think 7 songs yata. Or 50. Yeah, yun na nga. Mukhang, oo, tama. Well, according to our researcher, talagang 7, oo nga. 7 out of 10 songs. Ayun, yun. Dun sa album. Yes. Talagang, wow, bihira sa mga artist ng bagong labas, bagong, discover. Tapos, meron ng mga composition agad. At magaganda yung composition. Salamat big po. hit. Salamat. So, sino ba ang ilan sa mga hinangaan mong songwriter? Si Evidencel po ng Sugar Free. Okay. Raymond Marasigan ng Sandwich. Mhm. Of course, si Ellie Buendia. Si Barbie Almalde. Si Kitchi Nadal. My gosh, sobra. Si Asel Van Omen na mentor ko po ngayon. And dami po eh. Actually, mas more of yung medyo alternative po talaga yung naging influence ko Yun ang nun. influence. Yeah. Chito Miranda, Parokya ni Edgar. Yes. So, ang ganda. Dahil ang mga minimension mong artist, lahat, OPM artist. Po, sobrang solid OPM po talaga ako. Yun ang maganda. Dapat Sarili lahat, natin. lahat sana ng artist, ganun din. Kumuha tayo ng influensya sa sarili nating artist para napopromote at tawag dito, nagpo-progress yung sarili nating music. Totoo po yun. Kasi ang dami-dami po talaga magaling na mga musikero sa Pilipinas. That's right. Since yun nga po, medyo mas malakas yung airplay ng, ng mga Yun nga, foreign artists, medyo nahihirapan po tayo. Pero, yun nga, yung sinasabi ko po, the only way na pakinggan ka rin is to really create good music and yun, easy listening Dapat. music. That's right. So, kailangan siguro madagdagan din ng venue, an avenue na ma-promote din ang mga sariling music natin. Okay? Kaya nga po, thank you po sa inyo. May ganito pong klaseng That's right. show. Yun, wala pa Yun yung segue nun. Grabe kayo. Yun yung Ang segue nun. bihira. Kaya, at sana, huwag din kalimutan ng ating mga viewers na laging panoorin ang sessions on 25th Street. Every Sunday po, 8 p.m. Yun. Okay, so speaking of songs, we have Mr. Bugoy Drilon on stage right now, and he's singing a song entitled Muli. So, once again, friends, ladies and gentlemen, yan, palakpakan naman natin. Bugoy Drilon! Bugoy Drilon!